Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo at anong ginagawa nyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture, kasama ng mga nasa vape. Di ba? O, tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, Sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Oh, Sir, nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. 'Di ba? Walang tinatago eh, walang ano, 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko rerespetuhin ko? Paano ko rerespetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo at anong ginagawa nyo. Alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos aaraw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic. Yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi ito pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true ha, also. Nung nagkaroon ng oil crisis, nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute eh. Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong ha, as long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay, dito sa congressman na to, kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondo to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal, 'di ba? So sasabihin niyo kami namumuliti ka, 'yun ang ginagawa niyo. So sorry, mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. Diba? And yun ang last ko sasabihin, we have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon, na you will be speaking on
on those topics. Pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles. But that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis, di ba? So, we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So sa lahat ng nagpre-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So don't lose faith. Some of you didn't sign up for this, but even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So, 'di ba yung balik tayo doon sa na Lord, save mo ako. Pinadalang kita ng helicopter, 'di ba? So, in your mind, you probably had a different way. 'Di ba? So kung tingin yung education yung problem, you're probably drafting a super good bill on education, 'di ba? Or if you're talking about local government, baka nakadikit kayo sa pinakamagagaling na local government sa Metro Manila, dumikit kayo sa Taguig, sa Pasig, sa Manila, sa Quezon, whatever, 'di ba? Dumikit kayo sa Cebu, dumikit kayo sa Davao, sa Peace and Order, and you think that's the way. But His ways and His thoughts are not ours. Diba? In the same way, let's not say na yung ginagawa natin, yun ang way ni Lord. Hindi. Tuloy-tuloy tayong nagdi-discern. But guys, ang point ko po, kung kayo'y nagdadasal for a new Philippines, a renewed Philippines, kayo nagdadasal for revival, it's here. It's here. So let's not only let's do more. Let's not only do more or work harder, let's work more intelligently. And wag natin pagpilitan ang ways natin. Day by day to. Every day pagtulog, Lord, thank you, wala pa kaming kaso. Thank you, Lord, may AIX pa kami, wala lang MAIP. Thank you, Lord, nabuhay pa kami. Paggising sa umaga, ganun din. Di ba? That's what walking by faith means. Hindi mo kita, pero alam mong dadating. Hindi natin nakikita yung klase ng Pilipinas na gusto natin. Pero sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Good afternoon, everyone.